Yeah. Actually, there's a few things that I want to say. Ah, may bagong work kasi si Camille, so hindi kami makakapagbuhat ng the usual schedule like before. So we have to make necessary changes. 'Di ba naka-bro split kami before gagawin naming PPL. So 3 times lang with coach and then maging hapon instead of morning. And then magkakaroon ng isang session ako lang mag-isa. So yun. Sabi nga ni coach, wala namang perfect na prep. Actually, napapaisip nga ako kung may chance pa ba akong manalo. Kasi, ewan ko, baka yung ibang kalaban ko, competitor ko, di ba, baka araw-araw sila nag-workout, tapos ako may 4 na lang. So, pero iniisip ko na lang, sana malaking tulong yung recovery. Sana makapag-build ako ng more muscle during recovery. Yeah. So, pero actually, nung nakita ko yung pump kahapon, iba eh. Kasi parang 4 months to 5 months na ata akong walang push day. Kaya iba eh. Kasi kapag push day, di ba, may chest cut, shoulders, triceps. Ang ganda ng pump kahapon. Parang ramdam mo na na-miss ng katawan ko eh. Kahit na feeling ko hindi man nalo, just keep the faith. Kasi paulit-ulit nga ako sinasabi ko dun sa mga mindsets, secrets of winning, di ba? Na once you think na hindi ikaw yung the best, talaga matatalo ka talaga. So yeah, kailangan lang talagang keep the faith and all out sa workout and all out sa recovery, all out sa nutrition. Kailangan on point talaga. You want swimming suit? Yeah. Later, we'll find it. Yeah. For now, you play first sa water. Yeah. We'll find it later, okay? Tsaka yun nga, sabi nga ni coach before, na sa bodybuilding, dapat hindi family yung mag-adjust sa'yo. Dapat hindi yung mga taong nakapaligid sa'yo yung mag-adjust sa'yo. Kasi in the first place, choice mo naman yan eh. Hindi naman nila ginusto na magganyan ka. So, hindi fair na mag-adjust sila para sa'yo. And speaking of confidence, diba sabi ko, ang ganda ng pump kahapon. Marami kasi nagtatanong kung anong uunahin nila eh. Kung katulad ko na 80 kg kayo before, maganda mag-cut muna kayo kasi para makita nyo yung yung potential ng katawan nyo kapag naka-cut kayo. Iba kasi yung feeling na makita mo yung progress. Mas mapapaniwala mo kasi yung sarili mo na ay kaya pala, posible pala. And then tsaka ka ulit mag-bulk. Katulad ng ginawa namin ni coach. Multitasking tayo. So, kakain tayo habang pinapanood si Arya. Si Arya nagsiswimming dito sa pool. Dito yung pool side namin. Sana temporary lang talaga. Mahirap masira ng routine eh. Nasanay ka na ng gigising ka maaga, diretso gym. Ngayon baliktad eh. Sa hapon. Ang gym namin ngayon. Yung mga ginagawa ko na panghapon, mayroon pang umaga. Ang hirap eh kasi hindi yun yung habit mo eh. Kumbaga ako kasi alam ko na yung sequence ng mga gagawin ko eh. Pero ngayon, baliktad talagang mangyayari.
Tapos ngayon lang din ako magpo 4 days. Ang tagal kong 6 days. 1 year na din ata. So nakakatamad bumangon pag alam mong walang gym sa umaga. So apektado din lahat ng gagawin. Usually kasi di ba ginagawa namin sa umaga. Gym, kain. Sa hapon puro business na. Tapos pag medyo paggabi na, din ako nagbabasa ng libro. Kumbaga na-derail ako eh. Pero nga, sabi ni coach, may setback talaga lahat ng prep. It's how you bounce back na lang dun sa mga setback. So yeah. Kaya naman, pero syempre, hindi man ako magpapaka-hypocrite. Malaking effect yun sa akin. Creature of habit kasi ako eh. So once na na-break yung cycle ko, parang hirap magsimula ulit. Pero yun nga, constant naman talaga yung changes. We need to adapt lang. Yung mga times na wala si Camille, yung nasa ospital siya dahil kay mama or kay Ellie. Kami lang dalawa ni Arya. So, during that time, tinitrain ko talaga siya na maging independent. Yung mag-CR mag-isa, maligo mag-isa, kumain mag-isa, wala magsusubo. Pero pag pag nandyan yung nanay niya, parang bumabalik siya sa default setting ni Arya na yun nga, nagpapabebe sa nanay. Ayaw ko kung natural lang yun. Pero I think yun yung kagandahan talaga pag may lumaki kang may tatay. Yung discipline. Di ko naman nila lahat pero parang yung pagpapalaki kasi ng nanay medyo soft eh. Ganon din naman ako kay nanay, sa nanay ko. Yung tatay ko talaga ang medyo hard and yung nanay ko yung soft. Pero may mga times din naman na hard si nanay kapag kailangan talaga. Kasi, yun nga, nasa barko si tatay so walang lalaki sa bahay. Si Papa, pero si Papa, mahigpit siya pero syempre, iba pa rin yung, kumbaga yung karapatan ng tatay sa anak versus sa lolo eh. Para sa akin talaga, hindi gumagana yung soft parenting sa mga bata ngayon eh. The more na pinagbibigyan mo talaga sila, the more na aabuso. Kaya kailangan mo rin pakaintindi sa kanila na hindi sa lahat ng bagay makukuha mo yung gusto mo. Hindi sa lahat ng oras sila yung masusunod. Because we know better, di ba? Yun naman kasi pag bata, di ba? Ako, even I. Kala mo yun yung gusto mo, di ba? Pero hindi naman pala magbe-benefit sa'yo in the long term. Alam dito, it's our priorities, those must-haves and must-dos that really determine what you succeed at. Now, so it's how you compartmentalize kung ano yung bagay na tingin mo magbe-benefit nga sa'yo in the future sa hindi. So kung pinaprioritize mo yung mga walang kwentang bagay, then yun, hulaan mo na lang saan kakalagayan ng buhay mo, di ba? If you prioritize yung mga tingin mong important things na magbe-benefit sa'yo in the future, well, guess what? Yun yung makukuha mo talaga. Steps to success. 1, process. 2, performance. 3, outcome. Yeah, number 1 talaga process. Kaya, hindi gumagana sa akin yung isang bagay, not unless alam ko yung step-by-step process. So, kumbaga kailangan mag-click muna sa logic ko, sa utak ko,
on how things works. Pag di ko mag-gets yun, hindi talaga papasok sa... Kaya sa company ko, ako yung gumawa ng mga SOP, Standard Operating Procedure. Yeah. Number 2, performance. So yun nga, how you execute. And then 3, yung result, yung outcome, di ba? Process goals, what you need to do in order to perform. Blueprint or a path leading to an endpoint. Yeah, yung guide, di ba? Sabi ko nga, step by step. Whatever is most important to you is your master priority. You can't have multiple master priority. Your master priority should be a dream worth trading your lifetime for. Yeah. Kasi at some point maisip mo, worth it pa ba tong ginagawa ko? Or nagsasayang lang ba ako ng oras, ng pagod, ng pahinga? So, kaya kailangan mo talagang i-determine ano yung priority mo talaga sa buhay. Nothing is allowed to hinder your progress towards attaining it. Your wants and your priorities must be aligned. What you prioritize is what you get. Try this exercise. 1. List what most important to you. 2. Determine the values you really want to live by. 3. Ask yourself how you spend most of your time. Empowering questions. What can I do today to get closer to my goal? What did I learn today and how can I use what I've learned to get closer to my goal? What's stopping me from reaching my goal? What can I do right now to break through that limitation? If you want to be a champion, you need to immerse yourself in the people that you are going to support your vision. Yeah, your circle is very important. So it has to match kung ano yung goal mo dun sa mga kasama mo. Kung gusto mo maging mayaman, tapos yung mga kasama mo hindi marunong mag-invest, puro gastos lang, puro forma, puro yabang. Pero tingnan mo yung investment portfolio nila, yung baka nga savings, wala, emergency fund, insurances. So yeah, kailangan talaga align lahat para ma-achieve mo yung goal mo. Kasi kung merong mga bagay na nagmi-misdirect sa'yo, di ba? Mas mahirapan ka lang eh. Kumbaga paligoy-ligoy ka imbes na dire-diretso yung pag-angat mo. The best way to become a champion is to be all in. Sabi ko kanina, di ba? All in ako sa pagkain dapat, sa buhat, sa rest. Single-mindedness, just concentrating in one area is what it takes to be a champion. It takes a self-sufficient partner to accommodate an exceptional performer. So, yun. The best financial decision that you're ever going to make is the person that you're going to marry. 24/7 mo yung kasama eh. Dalawa lang pwede mag-result yan. Either mainis ka sa kanya or ma-motivate ka sa kanya. Just because you have a spouse, children, doesn't mean you can't accomplish your great things. Totoo to kasi marami nag-iisip kaya hindi na nila ma-achieve yung mga goals nila is because meron silang pabigat. Yun yung tingin nila sa pamilya nila. Where in fact, kailangan nga, isipin mo yung family nga yung motivation mo. Sila yung fuel mo to move forward. Inisip ko sila, yung gastos eh. May tuition, may bayad sa bahay. Well, dapat yun nga yung driving power mo eh. Kasi ang dami mong kailangang bayarin, di ba? Ang dami mong liabilities. So, you have to build more on your asset side. At tingnan mo rin, pwede mo rin maging asset yung family mo, di ba? I-delegate mo yung mga bagay na tingin mong kaya naman nila, na nagko-consume ng time mo lang. So, imbes na kumikita ka ng pera, di ba? Bigyan mo lang sa iba yung mga trabaho na kailangan mong gawin, pero
hindi naman talaga nag-a-add ng value sa buhay mo. Ganun. You don't find time, you make time. Yeah. Maraming sabi, ay wala akong time eh, sorry ah. Pero makita mo, puro scroll lang pala. Yung pag-scroll mo ba, bayad dyan. Kada scroll mo ba may 10 piso ka? Wala. Not unless kung social media manager ka. Alam mo ka na-realize mo, bakit yung mga content creator hindi masyado nakapag-reply minsan sa mga comments. Na-realize ko lang nung nandun ako sa posisyon na yun. Kasi, mas focus kami sa creating instead of engaging. Alam mo, hindi na ako masyadong nag-i-scroll. Kasi ubos na yung oras ko kaka-create ng content, kaka-shoot, kaka-edit. So yun, kaya wag niyong masamain kung hindi kayo ma-replyan agad ng mga content creator. Kasi nga, yun nga, content creator yung tawag sa kanila eh, hindi naman comment replyer. Pero yan, important talaga engagement. So, doon papasok yung CS mo, yung customer service, kung talagang business mo talaga yun, di ba? Sila na yung mag-engage, sila yung mag-reply. Yeah. I believe, kailangan mo rin naman ng team eh. Kaya mo naman ng one-man team paging content creator, pero mahirap din, lalo na pag malaki ka na. Champions are not realistic. They are audacious dreamers who set big goals. They are not worried about setting goals too high. They are afraid of setting them too low. All great performers have high standards. What you think is a big dream now may turn out to be a small in hindsight once you achieve it. As you set big goals, parse them into smaller increments that build momentum towards what you want ultimately to achieve. Your focus should be on progress, not the final result. Correct. To succeed at anything worthwhile, you need to take control of your life. Avoid self-defeating impulses and distractions. Yeah. There will be discomfort along the way. Yun nga sabi ko, di ba? There will be rotten days. Expect nyo na yun. Hindi lahat 100%. So ito nga, may setback talaga yung prep. So yeah. Self-discipline drives you through the uneasiness. It is an essential component and mastery, and nothing great was ever accomplished without it. So yun, tapos na tayo. Magcha-chapter 7 na tayo next time. So yeah, more on itong chapter ito is more on aligning sa goals and staying consistent even though there are setbacks. So it really applies nga talaga sa reality ko ngayon. So yeah, doon yung mapapatunayan na yung mga books in theory nangyayari din talaga in real life. So maganda na nagbabasa kayo para at least yung mind mo prepared na. So, sabihin nga ba, kung nangyari sa akin yung setback, pero hindi ko pa alam yung knowledge na, may ganun pala talaga, normal lang pala talaga yan. Eh di, na-down na ako, di ba? So, yun yung maganda kapag nagbabasa kasi nadadagdagan yung knowledge mo, tapos preparedness, yun, tsaka nasa-share mo rin sa iba, di ba? So, kung halimbawa, kayo, hindi kayo nagbabasa, pero mahilig kayo manood ng mga ganito, so at least, naipapasa ko sa inyo. Kumbaga, you don't need to to read the whole chapter. Kasi ako, sinasummarize ko na para sa inyo. Yan yung kagandahan doon. And I hope na nakakatulong talaga sa inyo. And I hope na i-apply nyo rin sa buhay nyo.
Kasi walang kwenta yun na narinig mo lang kung hindi mo i-apply sa buhay mo. So yun, thank you for watching. Ubusin ko lang to, hindi ko pa naubos kakadaldal ko. See ya.